Binato ng sapatos ang dating Prime Minister ng Australia na si John Howard. Naganap po yan nang siya po ay isang panauhin sa isang programa sa telebisyon kahapon. Sa naturang programa o habang ginaganap ang programa, isang lalaki na yan, kasama po siya sa mga nanonood na nagtanong kay Howard tungkol sa pagsuporta ng Australia sa gera ng mga Amerikano sa Iraq. Nakasagot naman ang dating Prime Minister pero hindi yan nagustuhan ng lalaki. Ayan, binato siya ng sapatos. Ilang saglit pa, hindi pa nakontento, binato pa yung kabilang sapatos, yung kapareha. Hindi naman tinamaan niyang si Howard na pangiti-ngiti pa. Pinalabas ng estudyo ang lalaki kasunod ng paghingi ng paumanhin ng host ng programa kay Howard. Oh, don't worry. Sorry. And I'm very sorry. No, forget it. Okay, you're watching... Relax. Yeah. Hindi na po bago ang insidente ng pambabato ng sapatos sa mga sikat na personalidad. Ayan, dalawa rin. Matatandang nangyari po yan noong Disyembre ng taong 2008. Binato ng dalawang sapatos si dating US President George W. Bush habang nagtatalumpati siya sa bansang Iraq. Kamakailan, dinaanan po ng Super Bagyong Juan ang mga lalawigan sa Hilagang Luzon. At matapos ang relief operation sa mga bayan sa Cagayan at Isabela, dinalaw ng GMA Kapuso Foundation ang mga lalawigan kung saan nagpatayo sila ng mga paaralan. Maliban sa Isabela at Cagayan, apektado rin ng Bagyong Juan ang lalawigan ng Ilocos hanggang Pangasinan. Doon matatagpuan ang mga eskwelahan ng Kapuso School Rehabilitation Project na pinasinayaan kamakailan. Mga nasirang tree guard ang iniwang bakas ng bagyo sa Abaca Elementary School sa Ilocos Norte. Pero ang asul na gusali, matibay na nakatindig. Walang nasirang bubong o anumang bahagi ang Caruan Elementary School. Sa Caba Elementary School sa La Union, balik eskwela sina Teacher Marites, Amelia at Joanne. Pero ang kanilang inabutan, mga bakanting silid-aralan. Konti lang ang mga estudyanteng pumasok. May balita na magkakaroon daw ng tsunami. Kaya yung iba nag-evacuate dito sa school. Tapos siguro hindi sila nakatulog ng maayos. Napuyat sila kaya siguro hindi na sila pumasok. Pero ang kanilang kulay asul na eskwelahan, nakatayo pa rin sa kabila ng malakas na hagupit ng hangin at ulan. Madalas binabaha ang Tamaro Tambak Elementary School sa Pangasinan. Pero ang paaralan na ipinatayo roon, hindi pinasok ng tubig. Nakaiwas rin sa hagupit ng bagyo ang Kapuso Building sa Amanteres Elementary School. Kahit na bumaha, kahit na bumagyo, tuyong-tuyo pa rin yung mga bata. Hindi sila madidisturb, basa ang kanilang, tumutulo ang kanilang classrooms. Sa bakuran ng Buyain Elementary School, makikita ang lupit ng Bagyong Juan. Pero sa loob ng silid, hindi mo akalain dinaanan ito ng super bagyo. Makikita naman ang ebidensya na maraming mga punong kahoy ang bumagsak, pero itong mga building, 6 na classrooms, ni isang kapirasong bahagi ay walang nagalaw. Ibig sabihin na matibay talaga ang pagkagawa. Iba talaga ang tibay ng mga Kapuso School Building dahil bunga po yan ang pagtutulungan ng napakarami nating kababayan na nagtiwala sa GMA Kapuso Foundation noong panahon ng kalamidad. Sa ngalan po ng GMA Kapuso Foundation, ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong upang maipatayo ang mga paaralang inyong natunghayan. Samantala sa mga nais mag-donate sa GMA Kapuso Foundation, maaaring magsadya sa kanilang tanggapan o kaya ay magdeposito sa kanilang mga bank account. Maaari ring mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Eksklusibo, asong ibinigay ng GMA News cameraman sa Philippine Coast Guard, kinilala bilang K9 of the Year. Jackpot sa Super Lotto 649 draw. Posibleng umabot daw sa 150 milyong piso. Eksklusibo, Krista Kleiner, malaki nga ba ang pag-asa na magiging susunod na Miss International? Alamin natin sa pagpapatuloy ng 24 oras.